Breaking news mga kabayan, sa isang 6,700 km missile launch, muling ipinakita ng Estados Unidos ang tunay na kahulugan ng deterrence. Ang test na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas militar, kundi isang tahimik ngunit matinding paalala ng kakayahan nilang tumugon sa anumang banta. Sumunod na balita, sa gitna ng karagatan, isang maliit na Coast Guard ng Taiwan ang humaharap sa dambuhalang puwersa ng China. Araw-araw nilang binabantayan ang kanilang mga isla, ilang milya lamang mula sa mga barkong pandigma ng Beijing. Isang tahimik ngunit delikadong laban para sa soberanya at kalayaan. Pangatlo sa ating mga balita, isang makabagong teknolohiya mula sa China ang nagbabadya ng bagong yugto ng digmaan, ang labanan sa kalawakan. Ayon sa ulat, nakapag-develop umano ang mga Chinese scientists ng satellite power system na kayang magpatakbo ng mga high-energy weapon tulad ng particle beam at laser-based systems. Isang hakbang na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. At panghuli, isang alok ng peace talk mula sa Russia para subukang pakalmahin ang tensyon sa Estados Unidos. Sa gitna ng mga akusasyon ng lihim na nuclear testing, nag-alok ang Moscow na makipagdialog sa Washington. Ito ba ang simula ng pag-ayos o isa na namang political stage play? Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng pa-like muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng isa na namang magulong sitwasyon, isang biglaang galaw ang isinagawa ng US. Noong madaling araw ng November 15, isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ang pinalipad mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Lumipad ito ng humigit kumulang 6,700 kilometers bago bumagsak sa target area nito sa Kwajalein Atoll sa Marshall Islands. Sa unang tingin, mukha itong isang routine test lang. Pero sa likod ng simpleng test na ito ay isang malinaw na mensahe. Ang konsepto ng nuclear deterrence ay nakasalalay sa napatunayang kredibilidad. Ayon sa Air Force Global Strike Command, ang test na ito na may pangalang GT-254 ay ginawa para subukan ang accuracy, reliability at ang chain of command ng kanilang nuclear forces. Bawat data na makuha mula sa paglipad nito ay ginagamit para sa maintenance schedules, software updates, at para ayusin ang mga procedures para sa susunod na alert cycle. Ang deterrence o ang pagpigil sa kaaway na umatake ay epektibo lang kung sigurado kang gagana ang iyong armas. At ang isang 6,700 kilometers na paglipad ay ang paraan ng isang superpower para patunayan iyon. Sinabi ng mga opisyal ng US na routine lang ang test na ito. Nag-issue sila ng mga safety notice sa mga barko at eroplano. Pero kahit walang warhead ang missile, ang mensahe ay malinaw na nakarating. Sa mundo ng geopolitics, hindi adjectives ang binabasa ng mga kalaban, kundi ang kakayahan. Ang missile na ginamit ay ang tinatawag na Minuteman III, isang disenyo mula pa noong 1970s. Luma na, pero dahil sa mga dekada ng upgrades sa guidance system, makina at electronics, nananatili itong isang mabigat na banta. Ang luhika sa likod nito ay diretsahan. Kung alam ng kalaban na may ganting salakay na darating, hindi sila basta-bastang aatake. Ang Minuteman III ang nagpapanatiling buhay sa kaisipang iyan. Pero dito na pumapasok ang pinakakritikal na bahagi ng kwentong ito, ang detalye na nagpapabago sa lahat. Ang utos para ilunsad ang missile ay hindi nanggaling sa isang secured na launch control center sa ilalim ng lupa. Ayon mismo sa Pentagon, ang fire order ay ibinigay mula sa isang E-6B, Mercury Command aircraft na lumilipad sa himpapawid gamit ang Airborne Launch Control System. Bakit napakahalaga nito? Isipin nyo, sa isang nuclear war scenario, ang mga unang target ng kaaway ay ang mga command and control centers sa lupa. Kapag nawasak ang mga ito, paano pa makakaganti ang kabila? Dito pumapasok ang E-6B Mercury. Kahit pa maputol lahat ng komunikasyon sa lupa, ang isang crew sa himpapawid ay kayang i-authenticate ang utos ng presidente at direktang magpadala ng launch commands sa mga missile na ito. Sa madaling salita, ang dating single point of failure ay ginawa nilang isang gumagalaw at mahirap i-target na network.
Ito ang garantiya na ang chain of command ay hindi mapuputol. Kahit pa matapos ang isang first strike, ito ay isang malinaw na hudyat na ang kanilang kakayahang gumanti ay hindi basta-basta mawawala. Ang test na ito ay nangyari sa isang napakaabala at tensyonadong panahon. Sa isang ulat, binanggit na itinigil ng Russia ang partisipasyon nila sa New START, isang mahalagang arms control treaty. Samantala, ang China ay patuloy sa pagpapalaki ng kanilang nuclear arsenal at pagtatayo ng mga bagong missile silo. Ang North Korea naman ay patuloy sa kanilang mga missile tests para magpadala ng mga political signals. Sa gitna ng lahat ng ito, ang live test ng US ay isang paalala sa kanilang mga kaalyado sa Europe at sa Indo-Pacific na ang kanilang pangakong proteksyon ay nananatiling aktibo at nasusukat. Para naman sa kanilang mga kalaban, ito ay isang pagkakataon para mag-calculate. Sinusukat nila ang bilis ng lipad, binibigyang pansin ang airborne command link, at tinitingnan ang accuracy ng pagbagsak. Siyempre, ang pinakamalaking takot sa mga ganitong test ay ang misreading o maling interpretasyon. Para maiwasan ito, lahat ay maingat na pinaplano. Ang flight path sa Pacific Ocean, ang mga paunang abiso para sa hazard areas, at ang paggamit ng missile na walang warhead, lahat ay para ipakita na ito ay isang test lang at hindi isang pag-atake. Habang pinapanatiling ready ang Minuteman III, mayroon ng kasunod na nakahanda. Ayon sa US Department of Defense, papalitan ito ng mas bagong sistema, ang LGM-35A Sentinel, sa kalagitnaan ng 2030s. Ito ay magkakaroon ng mas modernong design, mas secure na command and control, at mas magandang cyber protection. Kaya naman, habang hinihintay ang Sentinel, lalong nagiging importante na panatilihing accurate at ready ang kasalukuyang fleet. At para mas maintindihan natin ang bigat ng balitang ito, kailangan nating balikan kung bakit mahalaga ang 6,700 kilometers na distansya. Ang distansyang ito ay hindi lang numero. Ang ganito kahabang paglipad ay sumusubok sa lahat ng parte ng missile sa ilalim ng realistic conditions. Ito rin ay isang kumpletong exercise na sumusubok sa buong sistema. Mula sa launch crews, sa eroplano, sa mga range sensor, hanggang sa mga analyst na nag-aaral ng data. Sa pagtatapos ng araw, ang routine test na ito ay nag-iwan ng isang hindi routine na mensahe. Sa isang mundong puno ng tensyon at kawalang katiyakan, ang pagpapakita ng isang napatunayang kakayahan ay isang malakas na instrumento. Ang mensahe ng GT-254, kahit walang salitang binigkas, ay malinaw. Ang kanilang kakayahang gumanti ay nananatiling subok at laging handa. Sa kabila nito, sa gitna ng maalong katubigan ng Kinmen, isang grupo ng mga isla na kontrolado ng Taiwan, makikita mo na ang mga nagtataasang gusali sa coastline ng China. Ganyan sila kalapit. At sa gitna ng tensyon na iyan ay si Captain Huang Hengchun, isang kapitan ng Taiwan Coast Guard na minamaniobra ang kanyang patrol boat. Ayon sa isang ulat ng Agence France Presse na inilathala ng Philstar Global, si Captain Huang at ang kanyang crew ay laging nakaalerto. Ang kanilang binabantayan, ang mga barko ng China Coast Guard na palagi na umanong pumapasok sa mga sensitibong katubigang ito. Ito ay isang malinaw na galaw habang pinaiigting ng Beijing ang pressure sa Taiwan, isang bansang inaangkin nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Imagine ninyo ito. Ang Kinmen ay 2 kilometro lang ang layo mula sa pinakamalapit na punto ng China, pero 200 kilometro ang layo mula sa main island ng Taiwan. Dahil dito, dekada na itong nasa frontline ng alitan sa pagitan ng Taipei at Beijing. Mula sa Kinmen, kitang-kita mo ang skyline ng Xiamen City sa China, ang hindi pa tapos na tulay na dapat magdudugtong sa dalawa, at maging ang bagong international airport ng Xiamen. Ang ginagawang pagpapatrolya ng China ay hindi isang aksidente. Ayon sa Taipei at sa mga analyst, ito ay bahagi ng tinatawag na gray zone operations, mga mapilit na taktika na hindi maituturing na direktang gyera, pero idinisenyo para unti-unting guluhin at pagurin ang kalaban. Ito rin daw ay isang paraan para subukan ng China ang mga taktikang pwedeng gamitin sa isang posibleng blockade sa Taiwan. Diretsahang sinabi ni Captain Huang, ang goal nila ay iparamdam sa mga tao na sa kanila ang katubigang ito. Pero syempre, hindi iyon naging totoo noon man o ngayon. Pero eto ang realidad. Ang Coast Guard ng Taiwan ay dihadong-dihado. Ang China ay may pinakamalaking Coast Guard fleet sa buong mundo.
Kapag ang 1,000 toneladang barko ng China ay pumasok sa katubigan ng Kinmen, ang isinasagot ng Taiwan ay isang 100 tons patrol boat lang. Paano sila lumalaban? Hindi sa bala, kundi sa diplomasya at tibay ng loob. Gumagamit sila ng radyo, loudspeaker at LED signs para paalisin ang mga barko ng China. Mayroon din silang water cannon at isang 20mm machine gun. Pero iniingatan nilang maiwasan ang isang komprontasyon na ayon kay Captain Huang ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang kahihinatnan. Ayon kay Alessio Patalano, isang expert sa maritime strategy sa King's College London, sa karamihan ng bansa, ang Chinese Coast Guard ay maituturing ng isang major regional navy. At dito, pumapasok ang dilema. Gusto mong tumulak pabalik, pero hindi mo pwedeng itulak ng masyadong malakas. Sabi ni Patalano, sino ba ang susugal sa isang mas malaking gulo laban sa China? Para sa ilang isla na hindi naman alam ng karamihan, ang mga anti-landing spike sa dalampasigan at mga lumang military fort na nakaharap sa China ay mga paalala ng madugong kasaysayan ng Kinmen. Matapos manalo ang mga komunista sa China noong 1949, ang mga kalaban nilang nasyonalista ay tumakas papuntang Taiwan, pero nagawa nilang panatilihin ang kontrol sa Kinmen. Naging flashpoint ito noong Cold War at binomba ng husto ng China noong 1950s. Ngunit sa kabila ng kasaysayang ito, may malakas na koneksyon ng Kinmen sa China. Ang China ang nagsusupply ng tubig sa isla at may ferry service na nagdadala sa mga taga-isla papuntang Xiamen para mamili o magnegosyo. Para sa ilang lokal sa Kinmen, mas gugustuhin pa nila ang mas malapit na ugnayan sa China para lang maiwasan ang giyera. Walang may gustong magkagiyera, sabi ng isang may-ari ng guest house. Pero para kay Captain Huang, malinaw ang kanilang misyon sa kabila ng panganib. Ang trabaho ng Coast Guard ay ang ipagtanggol ang soberanya at jurisdiksyon ng Taiwan sa mga katubigang ito. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat patrol boat na sumasalubong sa mas malaking barko, ang mga tauhan tulad ni Captain Huang ay hindi lang nagpapatrolya. Sila ay nagiging isang buhay na pader ng determinasyon. Ang unang linya ng depensa sa isang laban na hindi pa nagsisimula. Sa loob ng maraming dekada, ang space-based particle beam weapons ay itinuturing na Holy Grail o ang pinaka-aasam-asam na sandata para sa space warfare. Isipin nyo na lang, mga sinag ng atoms na bumibiyahe sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag. Sa teorya, kaya nitong sirain o i-disable ang mga satellite at missile ng kalaban gamit ang matinding kinetic at thermal energy. Pero laging may isang malaking problema, isang dilema na hindi malutas-lutas ng mga siyentista sa loob ng maraming taon. Ang balanse sa pagitan ng kapangyarihan at presisyon. Para gumana ang ganitong armas, kailangan nito ng napakalakas na enerhiya. Pero kasabay nito, kailangan din ng halos perpektong synchronization or timing sa mga internal components nito. Ang mga power system noon na kayang mag-produce ng megawatts of power ay walang fine control para sa mga delicate adjustments. Sa kabilang banda, ang mga ultra-precise na sistema ay hindi naman kinakaya ang bigat ng enerhiyang kailangan. Pero ngayon, mukhang nabasag na ng China ang problemang iyan. Ayon sa isang ulat ng Interesting Engineering, isang team ng mga mananaliksik sa China ang nagsasabing nakabuo sila ng isang prototype ng power system na nagbibigay ng parehong high power at precise control. Ang team ay pinamumunuan ng senior engineer na si Susan Hua mula sa DFH Satellite Co., ang pinakamalaking satellite manufacturer sa China. At dito na pumapasok ang pasabog. Sa mga ground test, ang prototype system na ito ay nakapag-produce ng 2.6 megawatts ng pulsed power. Pero ang mas kahanga-hanga, nagawa nito ito habang pinapanatili ang synchronization accuracy sa loob ng 0.63 microseconds. Para bigyan kayo ng ideya kung gaano ito kalaking improvement, base sa ulat ng South China Morning Post, karamihan sa mga kasalukuyang pulsed power supplies ay naglalabas lang ng mas mababa sa 1 megawatt. At ang kanilang accuracy ay nasa 1 millisecond lang.
Ang bagong teknolohiya ng China ay hindi lang doble ang lakas, kundi mahigit 1,000 beses pa na mas accurate ayon sa mga researchers. Ang resulta ng kanilang test ay patunay na nalutas na nila ang matagal ng issue ng limitadong power supply at mababang control accuracy sa mga high-power space equipment. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa totoong mundo? Ang mga ganitong sistema ay hindi lang para sa particle beam weapons. Sinasabi ng mga Chinese scientists na ang teknolohiyang ito ay may malawak na pwedeng paggamitan kahit sa labas ng militar. Pwede itong gamitin para sa LiDAR at laser communication, para sa mga advanced ion thrusters na magpapabilis sa pagmaniobra ng mga satellite, at para sa microwave remote sensing na gagamitin para sa high resolution na pag-obserba sa Earth at pag-monitor ng panahon. Pwede rin nitong palakasin ang space-based radar at electronic warfare capabilities ng isang bansa na magbibigay daan para sa mas epektibong jamming o signal simulation sa orbit. Ngunit hindi maikakaila ang military implication nito. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa kalawakan, lalo na sa pagitan ng US at China, ang pagdevelop ng ganitong teknolohiya ay isang malaking galaw. Habang pinalalawak ng US ang kanilang Starlink at ang paparating na Starshield constellations, mga network ng maliliit na satellite na may dual-use capabilities, ang mga tradisyonal na depensa tulad ng missile interceptors ay nagiging less effective. Ang mga armas tulad ng lasers at particle beams ay nag-aalok ng kakayahang tumira ng maraming target sa bilis ng liwanag, gamit lamang ang kuryenteng mula sa araw na nangangahulugang napakababa ng cost per shot. Gayunpaman, may ilang military analyst na nananatiling maingat. Ayon sa kanila, ang mga satellite ay idinisenyo para makayanan ang matinding cosmic radiation sa kalawakan at mayroon itong mga hardened components at shielding. Kaya nananatili ang tanong kung kakayanin ba ng mga directed energy weapons na ito na sirain ang mga depensang iyon. Sa kabila nito, ang pag-unlad na ito ay isang malinaw na hudyat. Ang karera para sa dominasyon ay hindi na lamang nangyayari sa lupa, dagat o himpapawid. Ang susunod na larangan ng digmaan ay unti-unti nang lumilipat sa kalawakan, at ang bawat bagong teknolohiya ay isang hakbang papalapit sa isang hinaharap na dati ay sa science fiction lang natin nakikita. Sa pang-apat nating balita, sa gitna ng mainit na palitan ng salita sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na nuclear superpower sa mundo, isang biglaang alok ang inilatag ng Russia. Ayon sa isang ulat ng Inquirer.net, nag-alok ang Russia noong Martes na handa silang pag-usapan ang mga aligasyon mula sa Washington na nagsasagawa umano sila ng mga lihim na underground nuclear test. Ang tensyon ay nagsimula matapos akusahan ni US President Donald Trump ang Russia ng pagpapasabog ng isang nuclear device ng palihim, isang paratang na mariing itinanggi ng Moscow. Bagamat inamin ng Russia na nagtest sila ng kanilang mga nuclear-powered weapon system, iginiit nilang hindi ito isang nuclear detonation. Bilang tugon sa mga akusasyon, nag-alok ngayon si Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ng isang pag-uusap. Sa isang televised interview, sinabi niya, "Handa kaming talakayin ang mga hinala na itinaas ng aming mga kasamahan sa Amerika tungkol sa posibilidad na kami ay lihim na gumagawa ng isang bagay sa ilalim ng lupa." Ang alok na ito ay isang mahalagang hakbang sa gitna ng tumataas na pag-aalala. Tandaan natin na wala sa dalawang bansa, kasama ang China, ang nagsagawa ng public nuclear warhead test mula pa noong 1990s. Lahat sila ay pumirma sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty na nagbabawal sa lahat ng atomic test, ngunit hindi pa nila ito ganap na naihahayag. Ang tanong ngayon, tatanggapin ba ng Washington ang alok na ito o mananatili ang pader ng pagdududa sa pagitan nila?